Ayan. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. Mga madam at sir, ayan, maligayang pagdating, maligayang pagbabalik. So, ayan. No, bago tayo magsimula, nais ko lamang ipaalala na ang pagbabasang ito ay isang general reading lamang po. Okay, so ang mga mensahe na lalabas dito ay nakabatay po sa enerhiya ng mga baraha sa kasalukuyang sandali. Ngunit laging tandaan na ikaw pa rin ang may hawak ng iyong sariling kapalaran. Kaya ang taro ay isang kasangkapan lamang upang magbigay ng linaw at perspektibo. Ngunit ang iyong mga desisyon at aksyon ang tunay na humuhubog sa iyong hinaharap. Okay, so manatiling bukas ang isipan at damdamin sa mga mensaheng hatid ng mga baraha na ito. So, ayan. Now, unahin muna natin sa pinakaunang baraha. Okay? So, dito, our first card, we have the Fool. So, ito yung this is your current energy. Okay? This is about you. So, I feel like the Fool, ito'y nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng panibagong simula. Okay, so maaaring yung iba sa inyo nararamdaman mo ang tawag ng pakikipagsapalaran o ang pagnanais na magsimula ng isang bagay na bago na walang dalang mabigat na bahagi mula sa nakaraan. So I feel like in this energy, marami sa inyo ang bukas ang iyong isipan at handa kang magtiwala sa proseso. So this is you taking that leap of faith with this Fool. So mayroon kang beginner's mind, okay, energy. Isang pagkakataong, makita ang mundo ng may pagkamangha at kawalan ng pag-aalinlangan. So maaring ikaw ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago o transition kung saan ang landas ay hindi pa malinaw, ngunit ito naman ay puno ng potensyal. Okay? Now, ito rin po ay isang paalala na maging totoo sa iyong sarili habang tinatahak mo ang kawalan ng katiyakan. Okay? Ang Fool card ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging inosente ay hindi katumbas ng pagiging walang alam. Okay? Ito ay pagpili na tumingin sa hinaharap ng may optimism sa kabila ng panganib na mahulog sa pangin. Okay? Ayan. Now, next card, we have the Wheel of Fortune. Ito yung kasalungat. Okay? Ito yung mga parang kumbaga nagpapakomplicate sa sitwasyon ng iyong sarili. Okay? So, now the Wheel of Fortune is ibig sabihin nito ang iyong pagnanais para sa panibagong simula with the Fool card ay mukhang nakikipagbuno o nakadepende sa mga siklo ng tadhana at mga bagay na labas sa iyong kontrol. Okay? So, ang komplikasyon dito ay ang pagbabagong gusto mong simulan ay hindi lamang nakasalalay sa iyong sariling desisyon. That's what I feel. May mga external forces o pagkakataon na gumagalaw ngayon, like mga pagbabagong dumarating sa buhay mo na hindi mo mapipigilan. Okay? So, I feel like ang tension dito is habang nais mong tumalo ng malaya with a Fool, right? Pinapaalala sa iyo ng Wheel of Fortune na ang buhay ay may mga ups and downs. Okay, so ang komplikasyon dito ay ang pakiramdam na parang sumasabay ka lang sa agos o kaya naman ay naghihintay ka ng tamang tiyempo, right? Take it how it resonates sa iyong situation. Maaring ito ay tungkol sa iyong trabaho, tungkol ito sa personal mong dinadala ngayon, posible, regarding your life, kung ano man yan. Okay? So, maaring nararamdaman mong ang iyong sariling plano
ay nakasalalay sa kung swerte o so kung ano ang itinakda ng pagkakataon. Okay. So sa madaling salita, tingin ko dito ang iyong hangaring maging malaya at magsimula ulit or magsimula ng bago ay nakatali sa isang sitwasyong mabilis nagbabago o di inaasahang pangyayari. Like, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi mo kontrolado, right? At ang susi ay ang pag-angkop, yung tinatawag na adaptability, habang umiikot ang gulong. Okay? Now, punta tayo sa next card, next energy. Now, dito, ito yung mga bagay na nangingibabaw sa yung hindi mo namamalayan sa yung isipan. Okay, mga nakatagong damdamin or perhaps motivation. Alamin natin, we have the Hangman. Okay. So, dito, the Hangman, ito nagpapahiwatig na I feel like sa kaibturan ng iyong isipan, may mga bagay na hindi mo pa lubos na napapansin o inaamin sa iyong sarili. Like, may malalim na pangangailangan na maghintay, bitawan ang kontrol, at tignan ang sitwasyon sa ibang pananaw. Okay? Take it how it resonates. Bahala na kayong i-apply yan sa kung anumang specific situation sa buhay ninyo. Okay? So, habang ang iyong sarili, your current self, the fool, habang sabik ka na tumalon at magsimula ng bago, I feel like ang iyong unconsciously alam mo na ang kasalukuyang takbo ng buhay with the wheel of fortune ay nangangailangan muna ng pansamantalang paghinto, right? So may mga bahagi na yung pagkatao na I feel like tanggap na ang paghihintay na ito'y bahagi ng proseso, right? Also, meron ditong tema ng pagsasakripisyo at pagpapaubaya. Sa makaka-resonate lang po. Kasi pinapakita nito na sa ilalim ng iyong kamalayan, I feel like unti-unti mo nang natutunan na may mga bagay na kailangang isakripisyo o bitawan. Gaya ng mga lumang ugali siguro or expectations or whatever upang makasulong. There's something about that. Also, with regards sa pagtingin sa iba't ibang anggulo, dahil nakabaliktad po ang taong nasa barahang ito, the Hangman, ang iyong unconscious mind, I feel like kasalukuyang nagproproseso ng isang paradigm shift, like pagbabago sa kung paano mo tinitignan ang iyong buhay ngayon. So, maring hindi mo pa ito hayag na ginagawa. Ngunit, I also feel like hinahanda na ng iyong isipan, ang sarili na tanggapin ang bago at kakaibang pananaw sa buhay siguro. Okay? Ito rin po isang paalala na ang pakiramdam ng pagiging stagnant or stuck o tila walang nangyayari sa buhay mo ay may layunin. Okay? Ito'y panahon para sa meditation at mas malalim na pag-unawa bago ang susunod na malaking hakbang mo. Okay? Next, punta tayo sa next energy. Ito, we have the Seven of Cups. Now, dito, ito yung mga kaisipang nangingibabaw sa yung gising na kamalayan or yung conscious mind mo o kasalukuyang pinag-iisipan mo. Okay, we have the Seven of Cups. Now, sa Seven of Cups, I feel like nagpapahiwatig ito ng yung gising na isipan. Okay? Yung iniisip mo ngayon ay kasalukuyang puno ng mga option or fantasies o kaya naman ay meron din pagkalito dahil sa dami ng iniisip. Okay? So, nangingibabaw dito yung kaisipan. So, I feel like marami kang nakikitang posibilidad sa yung hinaharap. Maaaring marami kang gustong gawin, marami kang pangarap, o kaya naman nag-iisip ka kung alin sa mga landas na ito ang pipiliin mo. Again, take it how it resonates sa yung situation. This could pwedeng ma-apply ito sa relationship, sa trabaho mo, sa love life mo, sa pamilya, whatever in your life. Okay? Now, gayon pa man, ang barahang ito ay madalas nababala tungkol sa illusion or illusion of choice.
Okay? Yung pakiramdam na parang lahat ay posible. Ngunit hindi ka pa makapili dahil sa dami ng distraction. Okay? Now, kung i-connect natin to sa sa previous cards, dahil andyan yung Fool, I feel like yung Seven of Cups dito ay nagpapakita na yung kagustuhang magsimula ay nakaharap sa hamon ng pagiging realistic. So, I feel like masyadong malawak ang imahinasyon mo ngayon. At maaaring nahihirapan kang tukuyin kung alin ang totoo at alin ang ilusyon lamang. Okay? Now, ang hamon dito is, ang yung mga iniisip ngayon o yung isipan ngayon ay abala sa pag-a-analyze ng mga dami mong iniisip, what is, paano kung ganito, paano kung ganyan. Kumbaga masyado kang nakatutok sa mga posibleng mangyari sa halip na tumutok sa kung ano ang direct at practical na hakbang na dapat gawin. So, ipinapaalala nito, hindi lahat ng nakikita mong option ay magbubunga ng maganda. So, kailangan mo maging mapanuri sa panahon ngayon. Okay? There's something about here na huwag hayaan ng iyong sarili na malunod sa mga panaginip lamang. Kailangan mong mag-focus at magbawas ng mga option upang hindi ka ma-overwhelm. Okay? Ayan. Punta tayo sa next card. We have the Page of Pentacles. Now, ito naman yung perception o paniniwala mo sa kung ano ang makakaayos sa sitwasyon. Okay? There's no right or wrong with this. Okay? Ito yung sa tingin mo ay makakatulong. Okay? You have the Five of Pentacles. Okay. I feel like nagpapakita dito ng yung mga napiling landas or yung mga perceived path mo para sa sitwasyong ito ay nakatuon sa practicality, pag-aaral, and there's something about pagtatanim ng binhi para sa kinabukasan. I feel like ang pananaw mo dito is, or sa tingin mo, ang susi sa pag-resolve ng sitwasyon mo ngayon ay ang pagiging grounded o makatotohanan. So, maaring naniniwala ka na sa pamamagitan ng paggawa ng concrete step or konkretong hakbang, pag-aaral ng bagong skill, o pagiging mas maingat sa iyong mga resources, like your money, time, at your talents, or whatever, magtatagumpay ka. Okay? There's something about your mindset here. I feel like gusto mong maging determinado at, maging determinado about something. Again, kung ang Fool card ay nagsisimula, ang Page of Pentacles naman ay nagsasabi na gagawin ko ito ng tama at dahan-dahan. There's something about that. Ito yung paraan ng pagharap sa Seven of Cups na puno ng mga imahinasyon, right? So, sa pamamagitan ng pagpili ng isang option at pagtatrabaho ng mabuti. Ito yon. So, ang kahalagahan dito is, ito ay isang napakagandang indikasyon na may hangarin kang maging productive. Right? So, hindi ka lang basta umaasa sa swerte dito. Nais mong pagsumikapan ng iyong nais na ma-achieve o nais na makuhang result. Okay? So, dahil ang page ay isang messenger at nagsisimulang aralin ang mundo ng material, I feel like may paniniwala ka dito na kung ilalaan ko ang oras ko sa pag-aaral o pagpaplano ng maayos, there's something about magkakaroon din ako ng concrete result. Tama ba? Okay. Next. Let me know if naka-resonate kayo sa reading so far. Alright. Punta tayo sa next energy. We have the Ace of Swords. Now, eto naman yung inaakala mo makakahadlang. Ito yung perception mo kung ano ang sa tingin mo ay makakasama o magpapabagal sa sitwasyon mo. Okay? Ayan. So, we have the Ace of Swords.
Now, ang Ace of Swords, nagpapahiwatig ito na sa iyong paningin, ang labis na pagiging logical, pagiging critical o paghahanap ng katotohanan ay mga bagay na nagpapahirap o nagpapagulo sa iyong sitwasyon ngayon. Kung ano man yan, okay? Ano man yan, di lumalabas dito sa paraha. So, I feel like there's something about your perspective dito, yung perception mo. Okay, so maring pakiramdam mo ngayon ay nakakahadlang ang iyong sariling pagiging prangka or walang emosyon regarding sa pagdi-decide or yung matinding pangangailangan na magkaroon ng malinaw na mental there's something about iniisip mong plano na sa tingin mo baka ang masyadong paggamit mo ng talino or overthinking din, ang pagkakaroon ng matalas na pananaw ay magdudulot ng hidwaan o pagkaputol ng iyong plano or there's something about that. Ang Ace of Swords kasi ay simbolo ng malinaw na isipan at pagkakaroon ng breakthrough. So, but then, nasa posisyon ito ng bagay na sa tingin mo ay makakadlang. So, maaring yung iba sa inyo natatakot ka na ang pagiging masyadong rational ay makakasira sa, pagiging malaya mo. Pagiging malikhain. Yan I feel like nararamdaman mo ngayon. I also feel like there is this fear, takot sa conclusion. So, maaring yung iba sa inyo, may natatakot kang gumawa ng isang desisyon. There's something also about that. Like, takot kang mag-decide ngayon. There's something about takot kang putulin, takot kang maputol. Sa tingin mo, pagiging masyadong mapanuri sa sitwasyon ay magpapaalala lamang magpapalala ng tensyon, ang bibigay ng bigat na hindi mo gustong pasanin. Okay? Alam mo minsan, inaakala natin na ang katotohanan o paghaharap sa realidad na direct ay hadlang. Pero minsan, ito rin yung kailangan natin para makalaya eh. Right? So, I feel like papakita ito ng yung pag-aalinlangan. There's something about hesitation na gumamit ng lakas. Na gamitin yung pag-iisip mo. Putulin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Okay? Ayan. Now, next, 10 of Wands. Dito sa position na to, this is about yung totoong, ito yung tunay na makakatulong. Okay, yung totoong aksyon na makakatulong pang malutas ang sitwasyon mo. Like I said, kung ano man yan. Okay? 10 of Wands. Ito yung pagtatapos ng kung anumang mga pinapasan mo ngayon. So, ang tunay po na makakatulong sa iyong sitwasyon ngayon ay ang pagharap at pagtatapos sa mga responsibilidad na kasalukuyan mong dinadala. Take it how it resonates. So, maaaring matagal mo nang pinipilit na buhatin lahat ng bigat, mga obligasyon, emotional baggage as well, o hindi mananatapos na gawain. There's something about that. So, ang sagot dito, makakatulong sa iyo hindi ang pag-iwas dito, kundi ang pag-ako sa responsibilidad na ito upang sa huli ay maibababa mo na ang mga to. Okay? So, there's also something about pagdisiplina at pagtitiis. Okay? Pagtitiis dito. So, sinasabi nito na ang landas palabas ng iyong current situation, kasalukuyang sitwasyon, ay nangangailangan ng determinasyon at pagtatrabaho. So, hindi mo pwedeng takasan ang mga responsibilidad mo ngayon. There's something about that. There's something about kailangan mo silang dalhin hanggang sa finish line. So, kapag narating mo na ang dulo na yung mga gawain, doon ka lamang makakaramdam ng tunay na kalayaan. Yung kalayaang hinahanap ng yung the Fool. Okay? Now, there's something about
pagkilala sa limitasyon dito. So, ang barahang din ay nagpapaalala sa'yo na itigil na ang pagkuha ng karagdagang pasanin. Take it how it resonates. Okay? Huwag ka na magdagdag ng another responsibility. Ano man yan. Baka meron kang dinadagdag na problema. Di ba? So, ang tunay na makakatulong sa iyo ang pag-aayos ng mga prioridad. Okay? At pagtatapos sa mga bagay na nakabinbin pa para hindi mo na sila kailangang pasanin habang buhay. Yan po. So, sa madaling salita, ang pagiging, I don't want to say matino, but something like that. Pagiging matyaga sa pagtapos na yung mga nasimulan, sa makaresonate dito, I feel like meron kang nasimulan dito. Kahit mahirap o nakapagod, ang tunay na magpapalaya sa'yo. Tapusin mo ang sinimulan mo. There's something about that. So, huwag sukuan ang laban sa gitna ng daan. Tapusin mo ang nasimulan upang makawala ka sa bigat nito. Yeah, there's a strong message there. Tapusin mo ang nasimulan upang makawala ka sa bigat na yan. Okay? Next energy, you have the Ace of Pentacles. Ito naman yung tunay na makakahadlang. Okay, so material na obsession. So, maaring yung iba sa inyo, ang tunay na naging hadlang sa yung pag-usad ay sobrang pagtuon sa material na result. Pera, security. Siguro pinoproblema mo ang pera. Obviously. Okay? Pinoproblema mo ang pera. So, minsan, yung sobrang pagkapit sa ideya ng tagumpay, paghihintay sa tamang oportunidad rin ay nagiging dahilan upang hindi ka makakilos ng malaya. Okay? And also, I feel like yung iba sa inyo masyado kang nag-aalala sa seguridad na mawala. Okay? Kaya natatakot kang gumawa ng leap of faith. Natatakot kang mag-risk. Okay? So, ang paghahangad mo ng isang perfect result o pag-aabang ng like the perfect opportunity with the Ace of Pentacles ay maaring pumipigil sa iyo ngayon na simulan ang mga proseso dahil natatakot kang magkamali o mawalan ng material na bagay. Okay? I also feel like ang barang ito ay nagbabala na huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang material na kapalit. Kung iniisip mo lang ay paano ako kikita, paano ito magiging pabor sa akin na, maring hindi mo nakikita yung mas malalim na aral o spiritual na paglago na hinihingi sa iyo ng sitwasyon. So, I feel like the advice here is huwag mong hayaan ang takot na mawalan ka o ang pagnanais na yung material reward ang magdidictate sa yung result. So, minsan, yung pagkakataong inaabangan mo ay hindi darating kung hindi ka muna magkakaroon ng lakas ng loob na humakbang. Take that first, take that leap of faith. Okay? Ayan po. Next. Now, ito naman yung pag-alis at pagpaalam. Now, the Eight of Cups. Okay, this is about ang susunod na hakbang na dapat mong gawin. Okay, ito yung landas. Alright, so, now the Eight of Cups, ito po yung pag-alis at pagpapaalam, right? Also, pagtalikod na hindi nagbibigay na ng saya sa'yo. There's something about hindi ka na natutuwa. Okay. So, ang susunod na hakbang mo ay na dapat mong gawin. This is the advice, okay, from this card. Pagtalikod sa isang bagay na hindi mo na pinahalagahan, ngunit hindi na nakatugon sa iyong emosyonal na pangangailangan o sa yung tunay na landas. So, although masakit, mahirap itong gawin, right? Because I feel like iba sa yung nakasanayan mo na yung bagay na yan, whatever that is. Pero kailangan mong tanggapin na may mga
na may mga bagay na hindi na nagbibigay saya sa'yo, hindi ka na kontento, hindi na fulfilling, right? I also feel like some of you naghahanap ng mas malalim na kahulugan. Alright? Okay? Yeah. So, the Eight of Cups could also feel like meron kang dapat iwanan dito. Meron kang dapat iwanan. So, ang advice po sa'yo dito is huwag kang matakot na iwanan ng mga bagay na dati mong pinaghirapan kung hindi na nakakatulong sa'yo at lalo lang hindi na siya fulfilling. Okay? Because I feel like ang landas na paparating or ang hinaharap mo ay nangangailangan ng lakas ng loob na mag-let go para mahanap mo yung tunay na kasiyahan. Okay? Ayan. Now, ang outcome, we have the Temperance. Okay. Now, I feel like with the Temperance, ito yung pagbabalanse. Okay? Ito yung, kasi ang Temperance, simbolo ito ng alchemy, paghahalo ay sa magkakaibang elemento upang makabuo ng bago at mas the right amount of ingredients. So, ito yung middle ground kumbaga. Okay? So, ipinapakita dito na yung mga complications dulot ng Wheel of Fortune, yung kalituhan sa mga option mo, kung nalilito ka, Seven of Cups, maghihilom. Okay? I feel like magagawa mong pagtugmain ang yung mga pangarap at yung mga practical na obligation mo with the Page of Pentacles. So, ang result po dito, outcome is tagumpay. Sa paraang material lamang. Okay? I mean, hindi lang sa paraang material, kundi there's something about pagkakaroon ng peaceful na pamumuhay, pagkakaroon ng peace of mind, at also pagkakaroon ng moderation, like magiging mas moderate. Kung dati-dati very chaotic ang magulo ang buhay mo, magulo ang proseso, magulo ang nangyayari, the Temperance, this is like pagiging kalma, pagiging chill. Okay, so yan po ang magiging resulta. Kapayapaan, kalinawan, there's something about just in moderation. Hindi magulo. Mahinahon. There's something. And also going with the flow kasi yung Temperance paghahalo ito eh. Kumbaga this time, balance na lahat. Also balance. Tamang ingredients. Saktong-sakto na sa buhay mo. Fit na sa buhay mo. There's something about that. Okay, so ayan po. I mean, balikan natin yung Temperance, no? Kasi medyo parang nagguluhan ako doon. So, ang magiging outcome mo po dito is chill lang, like I said. Balansi ang lahat. Okay? Kumbaga, pasok sa banga. There's something about that message. Pasok sa banga. So, ang magiging outcome dito is magiging maayos ang timpla ng buhay mo. So, kung yung mga dati mong magulo o mga kinakatakutan, kung ano man yan, magkakaroon na ng peace o katahimikan. Okay? Kumbaga, sa timpla ng kape, hindi na ito masyadong matapang o matabang, sakto-sakto na like I said. So, magkakaroon ka ng patience sa sarili mo at sa takbo ng mga pangyayari. Okay? So, ang ending nito, magiging mas kalmado ka na, hindi mo na kailangan magmadali. There's also that, and tanggap mo na yung mga nangyari sa nakaraan. At ready ka nang humarap sa inaharap ng may malinaw na isipan at payapang puso. O, diba? I really feel that magiging at peace ka na rin. Relax ka lang. You'll be trusting the process. Makikita mo na darating ka rin sa tamang balanse ng buhay mo. Okay? Now, mga madam at sir, bago tayo magtatapos, okay? For those of you who are looking, okay, sa naman naghahanap po ng
purple Madagascar rose quartz. This is only 980 each. Okay, I have dalawa lang po ang love manifestation. So, if you want to attract, if meron ka pong gustong i-attract na love life, partner, meron kang gustong asawahin, maging love partner, ito po yun. If you want to manifest a femme, if you want to manifest the love of your life, ito po yan. 980 rose quartz and purple Madagascar rose quartz and clear quartz. Sorry, hindi nag-focus. Ayan. And sa naghanap naman po ng pangontra, protection sa kanilang love life para hindi masira, hindi maghiwalay, walang hiwalayang mangyayari, maprotektahan sa away, gulo, issue, chismis, or whatever. May mga tao kasi lalo na kung naiinggit sila sa relationship mo, okay, gustong pabagsakin ang love life mo, then you need protection like this, okay? Also, 980 po, na sa lahat po ng bibili, bawat pagbili nyo ng item, may libre pong aura cleanse ritual. Pwedeng ikaw ang mag-avail ng slot o pwedeng ibang tao ang ipa-aura cleanse mo sa akin. Libre po. Aside sa prayer intentions. Okay? So, 980, take a screenshot. Ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Nandun po lahat ang transaction natin. Okay, for those of you na hindi pa naka-follow, you can follow me there. Ayan. Maraming salamat. Ingat po kayo and God bless.